Magtuloy-tuloy ito para ma-remind din yung mga politiko o yung sa mga involved sa nangyayaring korupsyon na hindi titigil ang mga tao hanggat Dapat talaga hindi ito matapos sa September 20 naman talaga. tsaka yung napanood mo, tumatayo yung balahibo ko ng di ba namin nangyagalis ng Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yon, machismis na araw sa inyo mga kamarites. Ito na naman ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Ace, ang inyong tito macho chismoso. Siyempre kasama si At syempre ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. at ito ang Marites on Air! Woo! Yun na nga. Kumusta? Kamusta naman? Grabe yung pagdaanan ko papunta dito ngayon. Maulan, kaya ingat po kayo sa mga Nabasa. mga lumalabas ha. Magdala kayo lagi ng payong ha. Oo. Tsaka ng bota. O, bago tayo pumunta sa Saan? Sa baha? chismis proper. Okay. Bago tayo pumunta sa chismis proper, magkantahan naman tayo para maiba lang. Magkantahan tayo yan. Kaya ako nag-Squid Game kasi kakanta tayo ngayon eh. Ito. Pero sige, kakaiba to ha. Kakaiba to. Sige. Magbibigay ako ng line. Tapos, duktungan mo yung... Ikaw magduktungan. Dugtungan ko. Parang duktungan. Ganun. Di ba parang ano to? Yung sa Pitch Perfect, hindi ganun. Basta dugtungan ko na lang. Oo, basta. Okay. Bahala Sige. ka Gusto ko yan. anong lyrics. Sige. O, ano sige, kanta? Sige. Simulan natin. Sarah G. Wow. Sarah G, yan. Kaya ba natin to? And if forever's not enough for me to love you. Anong kasunod? I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. Something ganon? Hindi ko masado eh. Mali. Mali ba? Mali yun. Ito. Sabi ko, mali ito si Sarah G. Ito na. Ito Sige, yung tamang sige. lyrics. And if forever's not enough for me to love yourself, it is the greatest love. Galing. Oh. Version ba ni Mateo yan? Ayan. Parang sa nido ba yan? O ano, anchor? Ano ba yun? Nido yan. Hindi ko alam. Magaling. Oo. Mash up yun ah. Di ba, mash up? Oh, meron ka ba? Alam ko lang ano eh. Kasi modern ako eh. Sige. At ako Beanie. Oo, Gen Z tayo, Gen Z. Gen Z tayo. Oo. Alam mo yung kantang Salamin? Okay, salamin. Salamin sa indak ng panahon. Sabay na Gen Z mga ba yan? bagong tugtuging. Parang Gen Z tapos tumalon yung ano mo. Tumalon. Tumalon yung plaka mo. Mga ano kasi pirated kasi yung nabili ko eh. Tumalon. Oo, yung Beanie ko galing kay ano eh. Ano si paborito? Sinong bias mo sa Beanie? Si ano, di ba? Si Aya. Aya. Ako si Beanie Nancy. Bini Nancy. Nancy B. O, ikaw naman. May kanta ka pa. Meron ako. May Ito bangke, talagang ano to medyo luma talaga. Sa Mamang Sorbetero. Celeste Legazpi, di ba? Celeste Legazpi. Init ng buhay, pinapawi mo, sama ng loob, nalilimutan ko. Yan. Anong Batang munti sa'yo'y naghihinta. Sakto, alabang to. May munti dito. Mali yan. Hindi mali ba? Mali pa rin? Mali ka na naman. Ito to. Ba yan? Init ng buhay, pinapawi mo, sama ng loob, nalilimutan ko. Tananan. Tananan. Batang Corneto pala. Yung pala yun. Selecta. Meron pa. Sige, yan. Gusto ko na dali. Sige, ito, last na ba to? Last Last na. na. Tapos na natin to kalokohan to. Once na lang yan, ha? Ano naman to? One na lang, Kanino kanta yun yung Let It Be, Let It Be? Ano yun? Ay. John Lennon, The John Beatles. Lennon, Yan, okay, yan. The Beatles. So, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be.
Speaking words of wisdom, let it be. Inulit mo lang ako eh. Ganitong tama, oh. Ano ba? Let it be, let it be, let it be. Ang susunod na letter. D? C, ikaw C? naman. Di ko kasi kabisado yung alphabet eh. Di ko kabisado eh. Di ko alam sunod na. C, wow. Let it be. Galing, kala ko Elsa. Susunod na Kala ko let it Ay, nako. be. Let it go. Let it Last go. na yan ha. Last One na ten, to. ha? Oh, ito naman ako naman. Meron ako. Sige. Alam mo yung kanta nga ni Just Once ni James Ingram. James Ingram. Yan. Just once. Ito na. Sige. Go, Birit. Just once, moment in time. Tama na. Porno na, pang daddy joke na, okay? Hindi, ito guys, nagkakasayahan lang kami For kasi sure, mga familiar na to Mga sa familiar mga sa listeners mga, natin, sa sa- mga viewers natin. lalo na yung mga mahilig sa, Oo. or familiar sa mashup songs. Sa mashup Kasi ni- itong unang topic namin ngayong araw na to is, siyempre sa mahilig gumawa ng Yes. mashup songs. Sino pa ba? Kundi si Ate Gay. Ate Gay, yan. Ang queen of mashup. Mashup. Yan. Na ang totoong pangalan is Jill Ducal Morales. Yan. Oo. So, yun na nga, sa mga nakapanood, last week, inamin ni Ate Gay kay Jessica Soho sa KMJS na may stage 4 cancer siya at baka di na daw tumagal beyond 2026. Nakakalungkot naman. Oh, parang nakakabigla. Nakakabigla, di ba? Parang tahimik naman, tapos biglang nag-umingay. Ito yung rason. So, kasi nga, di ba, Yung pag-ingay sa- si Ate Gay, kita natin minsan updated tayo sa mga social media, may mga reels siya o kaya mga video ng mga bagong kanta tapos gagawa niya ng diba? mashup, di ba? Oo. Hindi natin siba nang mag-aakala na may pinagdadaanan pala siyang Hindi karamdaman. natin akalain. At saka ang alam natin, di ba, may series of shows siya Oo, sa may series of Canada. shows, oo. So, talagang parang, meron pala siyang pinagdadaanan na gano'n. Kaya nga, diba? kaya ngayong September 25, may good news, itong September 25 lang, may good news na may isang anghel na benefactor, magsasabi benefactor ba, naisip ko, ang nag-sponsor ng chemotherapy at radiation niya sa isang top hospital. Siguro naman, pwede na natin i-reveal tong top hospital. Oo naman, pwede. Asian Hospital. Asian Isa sa pinakamahal na hospital dito sa Pilipinas, di ba? So, okay. ang alam ko, 35 days na radiation yon, libre. Libre lahat. Libre lahat, oo. Kaya sabi niya, natutuwa ako kasi may pag-asa na ako, nagbunga yung mga dasal. At mga dasal din ng mga followers siya, tsaka mga nag-umiidol sa ako. Idol ko si Ate Gay. Sa trabaho. Sa trabaho. Oo. Kasi hindi biro yung ginagawa niyang comedy, yung pagmamash up. Doon pa lang ang hirap nun eh. Kasi paano mo isa-set up yun? Ano ba? May mamash up ka. Yung kukunin mo yung mismong what you call this? Yung tono ng kanta. Kailangan halos magkapareho. Magpareho diba? yun. Kasi ang hirap na ididikit mo na lyrics. ididikit mo, iisipin mo yung tono nito, tapos isipin mo pa yung lyrics ng kabila. Pag dudugtungin mo, mahirap, si Ate Gay na nakakagawa nun. So, parang siya lang. Merong ganun. Oo. May iba may gumagawa, pero hindi ganun ka pulido. Oo, Or hindi kasing have. siguro mga dalawang lang, tapos hindi na iba. Kaya Ate Gay iba dire-diretso yung niya eh. Magaling, maganda yung style niyang ganun. So, eto, nakita ko pa sa Facebook niya na bukod dito sa libreng pagpapagamot dito sa Asian, may nag-sponsor din ng patirahin siya dun sa condo na malapit lang dun sa hospital. So, napakahalaga nun sa kanya kasi sabi nga niya, kasi hindi siya makabiyahe ng malayo, kapag bumibiyahe siya, so natatagtag to. So, sobrang sakit daw. At saka, Dudugo. bukod sa masakit, nagdudugo every time na natatagtag. Grabe, ganun ka-sensitive yung Ganun ka-sensitive yun? Oo. Yung mass dito sa leeg niya. So, ayun na nga, nagkaroon siya ng... Actually, hindi niya alam eh. Parang ang nangyari kasi is, nag-iiba na itsura ng mukha niya. Tumatabingi. Parang tumatabingi Oo, daw. oo. So, hindi niya masyadong inintindi kasi may mga show siya eh. Parang wala siya busy masyadong siya. time. Pasok na siya ng sa mga show niya. Pero nung one time na lumalaki na talaga, pina-check up niya. Oo. Which is yung naging diagnosis, parang benign naman daw. Pinabiopsy. Pinabiopsy. Tapos benign naman daw. So, parang siguro binaliwala niya. Hindi Oo, naman parang cancerous or napanatag something. siya. Napanatag siya. Oo. So, pinagpatuloy hanggang sa lumaki. And then, nagpa-check up ulit siya second opinion. Yun na nga. Stage 4 agad. Ganun nga daw yung cancer, di ba? Parang tridor. Tridor masyado yung sakit na yun. Nakakabigla, no? Grabe.
And speaking of the benefactor, ito'y konektado sa Gabay Guro, isang NGO okay. kung saan siya dati nag-perform. After nung series of shows niya kasi sa Canada, kahit medyo hirap na talaga siya, after niyang pagka-uwi niya sa Pilipinas, tumakbo siya dito sa saan bang sa Mindanao ba yung etong Gabay Gabay Guro? Guro na to, parang Siguro. Mindanao. So bali, after niya ng show, Hindi ako sure kung Mindanao or Visayas, oo. basta may jet lag pa siya, dumiretso na agad siya sa Siguro nagpahinga lang ng konti, tapos punta agad siya dito. Wala Okay. tong bayad, ha? Walang bayad, Walang okay. bayad yung show na yun. Kaya lang, parang advocacy niya to dito sa NGO na to. Mm. So, pumunta siya doon kahit na medyo may nararamdaman siya na masakit. So, Tsaka si nag-show Ate siya Gay, doon. masipag na performer si Ate Gay. Kasi may mga times na, alam mo yun, kahit masama pakiramdam niya, pinupuntahan niya. Basta pag may natanguan siyang event, Tama yun. pupuntahan niya kahit na masama pakiramdam niya. And tinitiis niya yun for the sake na makapag-perform. Siyempre, ganun talaga, di ba? The show must go on lagi. Ganun ang thinking niya, napaka-professional niya talaga. Kaya naman, ang daming nagmamahal sa kanya. Oo, ang daming nagmamahal. Ang daming tumutulong ngayon. Tama. Tsaka di natin, di ba, masisi yung mga tao nagmamahal sa kanya. Even though, nakapanood ko sa Jessica So, kasi parang ayaw ng family niya na magpa-chemotherapy siya kasi nga, yung kuya niya ba o something. Basta kapatid niya, namatay din. Parang kuya nga, oo. Sa cancer din. Tapos nakita nila paano nag-paid. Kasi di ba pag ginagamot, ano ba yung resistensya. bumababa resistensya. Siguro parang naisip nila na ayaw nila dumaan sa ganun. Pero wag kayo guys, kahit ito sinasabi ko lang, hanggat, ano mo yun, may pag-asa, di ba? Huwag tayong sumuko. Lalo na may mga kay Ate Gay, may mga tumutulong na handang magbigay ng suporta at saka financial. So, sana lang sa family ni Ate Gay, nagsuportahan na ipa-chemotherapy siya para, di ba? Kasi hindi lang ito na pagdaanan niya, marami na pagdaanan na rin siya nung kailan ba yun? 2021. 2021. Nagkaroon din siya ng skin disease din. Actually, itong cancer daw niya, skin disease din, na yun nga lang cancerous. Yung una niya naging skin disease, Yung nag-ano yung labi niya, nangitim. nagsugat lang naman yun. So, ganun yung, pero parang life-threatening din yung nangyari sa kanya naman. noon. Sa mga ganong klaseng Oo, na parang hindi rin natin... Parang siya, parang autoimmune disease din ba to? Parang ganun? Wala namang nabanggit na ganon. Pero grabe din yung pinagdaanan niya no, na parang hindi natin gaano nabalitaan kasi nga pandemic nung time. Marami mga pinagdadaanan. Tsaka yung pandemic din nung yumao si Kim Idol, di ba? Isa sa mga kaibigan din niya. Wala lang yun, nakakalungkot lang. No? Pero ito, si Ate Gay, mukhang namang talagang lumalaban pa rin siya, di ba? Para sa pinapakita niya Ito nga, sabi daw nung niya, ate yata niya, bakit daw hindi itry na mag-albularyo? Mag-albularyo. Kasi dun sa isang post sa Facebook ni Ate Gay, parang may nag-comment na albularyo na taga Batangas, na gusto siyang gamutin. Kaya lang ang worry daw niya, kung bibiyahe siya sa Batangas, matatagtag. So, di ba? Na naman, masasaktan siya, tapos baka sumirit yung dugo, katulad nung nangyari dun sa, nung nag-perform siya dun sa event ng Gabay Guro, di ba? Yung sumirit yung dugo dun sa airport, na talaga nang masa yung damit mo, di ba nangyari na sa kanya yun. So, delikado yun kasi pagka ganun, matatagtag siya. Kasi alam mo yung parang yung cancer niya is baka mag-spread pa or something. Hindi ako doktor pero yun na nga. And also, so nung nangyari, maraming support kay Ate Gay and malaking pasasalamat niya siyempre kay Alan Kay. At sa mga kasama niya sa Hideout Comedy Bar na todo alaga at dasal para sa kanya. And aminado si Ate Gay na halos maubos na luha niya araw-araw pero patuloy siyang lumalaban para sa pamilya at mga pamangkin niya. Sabi naman niya nakasuporta lagi yung pamilya niya. Tapos kahit na malaki yung kinikita nito ni Ate Gay, hindi naman asa lang sa kanya yung pamilya niya. Parang kung magbibigay siya, okay. Kaya lang si Ate Gay, gusto niya talagang tumulong sa pamilya. Kaya trabaho, kahit pa hindi naman siya inaasahan. Di ba? Hindi siya inaasahan ng pamilya niya na magbigay. Pero wala yun na. Parang yung naging role niya talaga since wala naman siyang family sa sarili niya. So binibigay niya ng tulong sa kapatid niya, sa mga pamangkin. Ganun yata talaga, pag
pag tito or tita ka, no, sobrang importante sa yung mga Importante, oo. pamangkin. Oo naman. Siyempre, Diba? siyempre yung mga kinikita niya, hindi mo niya kayang sa kanya lang yun, pamamigay niya sa family niya. And tungkol sa tulong, kahit maraming gustong mag-benefit show para sa kanya, nahihiya raw siya kasi ayaw niyang makaabala, lalo na't hirap din ng mga tao ngayon. So, naisip niya pa yun, di ba? Grabe, no? Oo. Grabe kasi yung iba na may sakit na ganyan, talagang lahat ng tulong tatanggapin. Oo. Pero siya naiisip niya yung ibang tao. Parang napaka-selfless naman ni Ate Gay. Di ba? Para isipin na nakakaya, baka Di ba? Nahiya pa siya. baka nakakaabala ako sa inyo. Parang may mga ganong tao talaga na hindi ka sanay kasi manghingi. Oo, tama. Pag ngayon kailangan mo, so nahihiya ka tuloy manghingi. Pero siguro, kaya ganyan din yung mindset niya. Kasi kahit paano, nakapag-prepare. Etong si Ate Gay. Doon nga sa interview niya with OG Diaz, nabanggit niya na mahalaga talaga na kumuha tayo ng insurance. Oo. Kasi nung 2021 daw, yun yung time na wala talaga siya kahit ano. Yung unang niya, nagkasakit niya. Nung una siyang nagkasakit, wala siyang insurance nung time na yun. So, hirap na hirap sila sa pagbabayad sa hospital bills, sa mga gamot. Buti na lang may kapatid siya na sa Japan yata yung kapatid niya. So, yun yung napakalaki ng tulong na ibinigay sa kanya. Ngayon naman, na meron na siyang insurance, medyo panatag siya. 'Di ba? At kung sakaling mawala daw siya, may maiiwan pa sa pamilya niya. Yun naman talaga dapat kasi yung mentality kasi sa ating mga Pilipino, in regards sa insurance, bukod sa monthly na binabayaran mo, tapos isipin, wala namang mangyayari sa aking masama, ba't ako kuha ng insurance? Uy, Di ba? Ganun yung uncertain mentality, di ang ba? buhay, Parang isipin mo na, bakit mamamatay na ba ako? Ba't kailangan ko mag-insurance, di ba? Pero maling inisip yun. Kumbaga parang nagiging ready lang tayo sa mga mangyayari. Kasi alam naman natin na sobrang pangit ng healthcare ng Pilipinas. Diba? Diba? Puno na nga. Ultimo nga bed, wala ka nang makuha diba? Diba? So, maganda paano? yung maging ready na lang tayo, diba? Kung may, at saka yung mga insurance company ngayon, nag-a-adjust na sila para sa needs ng mga tao. Hindi yung tayo mag-a-adjust. Nag-a-adjust sila May iba, naglo-loan pa nga Oo. May Ngayon, mga, hindi na lang para sa death, yung insurance. Oo, hindi lang diba? sa death. Hindi na. May mga din sa hospitalization. May ano pa nga, diba? Yung mga educational plan, mga ganun. Parang meron pa nga yung tumutubo. Oo, yun nga, Meron tumutubo, pa ganun. Pwedeng diba? tumutubo. Parang investment. Investment siya, Yun. basically, ganun. Ganun. So, maganda yung ganyan. Bukod sa may HMO ka, meron ka na rin insurance. Sobrang, parang dapat talaga ngayon proactive ka, no? Pagdating sa marami. Hindi natin masabing anong panahon. Di ba si Ate Gay, di natin alam, masaya, tapos bilang may sakit pa lang ganyan. Meron pa lang ganun. Di ba? But more yung mga ordinaryong tao lang na... Anyway, ang panalangin lang natin is talagang gumaling si Ate Gay kasi marami pa siyang mission sa mundo na to, pasayahin yung mga tao So, yun naman yung gusto niya lagi. And sabi niya nga, bigyan pa siya ni Lord ng mas mahabang buhay para mapasaya ng tao. And hiling din niya na makita pa ang pamangkin ng pamilya niyang magtagumpay. Pero kung wala na raw siyang mission, tatanggapin niya ang kalooban ng So, Diyos. parang handa na rin naman siya. Kaya lang, kung bibigyan pa sana ng pagkakataon, kasi marami pa siyang gustong gawin, syempre, di ba? Hindi pa naman ganun katanda si Ate Gay, di ba? Oo, tama. Saka ang daming nag-aabang sa kanya. Ang daming naghihintay. Sino nag-aabang sa kanya? Grabe yung abang niya. Alam ko sila, chocolate, ganun Sa kanyang mga mashups. Ah, okay, Katulad okay. ko. Hinihintay ko yung mga mashups niya, di ba? Hindi kaya parang nagpo-foreseen kasi idol, ginagaya niya si Ate Gay, nawala na si Ate Gay. Kakaano na, wag naman. Huwag naman, no? Oo. And for context, yung sinabi ko na nga, yung real name niya is Hil Morales. And kaya sa impersonations niya kay Nora Honor o Ate Gay at sa mga witty comedy song mashups. At ang huling napanood siya sa FPJ Batang Quiapo bilang Elsa. Yan. Elsa. Yan. Alam mo, kung napanood mo yung interview niya with OG Diaz, parang wala siyang sakit. Tawanan pa nga silang tawanan. Although, syempre, pag medyo seryoso yung naging usapan, lalo na kung tungkol sa pamilya, talaga namang umiiyak siya. Pero, grabe, nakapagpatawa pa rin siya. Tapos, tinanong nga siya ni OG Diaz, pag tumatawa ka, hindi ba sumasakit yung mas dito sa leeg niya? Sabi niya, sumasakit, kaya lang,
tinitiis ko na lang. Sabi ko, grabe para lang makapagpatawa. Oo nga eh. So, yun nga, Tigay, kung napapanood mo to, magpagaling ka, umasa kami na ma-overcome mo to. Na-overcome mo na yung naman. dati. Siyempre ngayon, Oo, I'm sure ngayon pa ma-overcome mo rin yan kasi marami nagmamahal sa'yo at nagsusuporta Oo, sa'yo. mas matatag na siya ngayon kasi may isa na siyang pinagdaanan na life-threatening disease din. So, Tsaka parang tanda kaya- mo na may himala. Yan, yun lang, di ba? Oo. Kung isipin walang himala, laging may himala. Oo. And then, yun nga, moving on, ito naman. Ito, may himala. May himala din Ito, may kaya. himala. Himalang nangyari kasi maraming sumuporta din Oo, dito. ito Maraming din. pumunta, dumalo. Binaha. Binaha. Yan. Di ng Binaha water, talaga. Binaha ng, Mga celebrities. celebrity. Yeah, ayan. tsaka mga suporta. Regarding dito sa, ito na nga, ang next topic namin is regarding sa mga celebrities na pumunta sa rally. Sa rally sa EDSA at sa Luneta. Nung September September 21. 21, yan, sa rally sa EDSA and rally sa Sa Luneta. Luneta, yes. Present po tayo sa Luneta. Okay. Yes. Siyempre meron din sa Mindoro, pero iba naman yun. Oh, Yun nga, sa EDSA trillion peso march, sino ba ang mga pinakamaingay kundi bukod kay kay Vice Ganda? actually, si Vice Ganda yung pinakamaingay. doon, oo. Na todo mura sa mga kurap at grabe. Nag-call out pa nga kay BBM. Grabe. Na kulungin daw lahat ng magnanakaw. Hindi lang kulong ang gusto, kundi death penalty para sa mga kurap. Naku, may makilala ako senador, gusto death penalty din sa mga kurap Okay lang yun sana kung okay yung justice system natin. Yun lang. Diba? Fix the justice system muna, diba? Oo. Tapos siguro pasok natin yung death penalty. Diba? Kasi baka mamaya mga mabababa, yung mga tao lang ditong maliliit, yun lang ang maisa lang dun. Pero yung totoong mga nagnanakaw, wala. Diba? Mahirap yun. Pero ramdam na ramdam ko etong talumpati ni Vice Ganda. As in, paulit-ulit kong pinapanood. And grabe yung talagang hindi niya napigilan na magmura talaga kahit kakatapos lang ng ng Showtime. mass. Akala ko showtime. Nagkaroon ng nagmisa Nagmisa. bago yung program. I'm sure marami nag-bash kay Vice Ganda dyan, mga ganyan. Bash man nila wala Galit na talaga di ba? Lahat naman tao, galit. Oo, galit Kahit na anong affiliation mo, kahit anong estado mo sa buhay, Oo. galit sa mga nangyayari dito sa, di ba? Sa corruption dito sa Pilipinas, grabe. Oo. And isa sa mga yon, mga first time na nagalit, sumali sa rally, siyempre si Jody Santa Maria. Si Jody, Oo. First time niya pumunta, di ba? Tapos ang sabi niya dito, naka-serious mode pa nga siya. Sabi niya, dapat may managot, hindi pwedeng wala. Naku, parang pang teleserye talaga yung banat ni Jody, no? Si Jody, di ba, prim and proper yan. Prim and diba? proper, oo. Pero ramdam na ramdam mo na dun sa talumpati niya. din niya, talagang full support siya. Dito sa ipinaglalaban ng mga taong umattend dito sa trillion peso march. So, ito namang si Angel Aquino, throwback pills daw kasi simula pa raw kabataan niya, laban na siya against siya sa korupsyon. And aktivista pa rin siya nung nag-aaral pa lang siya sa UP Baguio. Oo. And ang sakit daw kasi, buwis na galing sa sariling bulsa natin na pupunta sa bulsa ng mga politiko. Speaking of Angel Aquino, ito walang kinalaman sa rally. Kasi nabalita siya ng last time, yung parang isa sa mga tumuligsa or against sa AI. Kasi yung nangyari, yung may mga AI na ginagamit yung mukha niya, nilalagay sa porn star, nakasing katawan niya. Tapos, siyempre, di ba, yung mga tao na walang alam sa AI, isipin na siya yun. Si Angel. Si Angel Aquino. Oo, nung pa namang time na yon, yung parang kasagsagan ng AI, parang ang daming napapaniwala talaga. No? Hindi katulad ngayon na medyo parang nabuksan na yung isip natin, ay teka, search muna natin kung ito ba ito totoo o hindi, AI ba to or not. Parang ganun. Diba? Ang hirap nga. Kagandahan sa technology, nag-improve tayo. Ang hindi naman kagandahan doon. Napupunta sa mga maling paraan naman. Diba? Anyway, balik tayo sa rally. Ito, si Tessie Tomas. Yan, si TNT. Tessie ng Tahanan. Napanood mo ba dati yun? Oo, dati. Diba? Kabataan natin. Tessie Tomas. Andun din siya. Sa Luneta naman. Hindi nagpahuli. Bonggang statement niya is, bumaba na lahat ng nasa pwesto. Grabe. Lahat talaga, lahat. panawagan pa ng snap elections. Di ba? Galing, snap.
Ganon, pero ang snap election kasi hindi siya basta-basta, kailangan may mga certain na ano yan, condition bago meet. magkaroon ng snap election, talagang malawak na talagang dayaan or alam mo yun. Pero Parang hindi, nung martial law, ganun kagulo. Ganun So parang kagulo. ngayon hindi naman ganun kagulo. Kaya lang, malay mo, di natin alam. talamak naman ang korupsyon. Corruption, no? Diba? Si Tessie Tomas, ang puti na ng buhok niya, Tessie, no? Medyo ano na nga siya, medyo nahihirapan na rin siyang lumakad. Kasi nga, Ilan taon na ba siya? Nasa 80 na ba? Ganon? Siguro mga ganun na. Kasama niya ba si Ka Roger dito? Yung apam na asawa Yung niya. asawa niya. Dahil sinama niya si Noel Trinidad. Oo. Yung mga Sana abangan ng susunod na ulit kabanata, sila. no? Kasama si Anjas, gumagawa si Anjas. So, ayun nga, kahit na ganung edad na siya, umakyat talaga siya dun sa stage sa Luneta. Lahat ng hindi may kapansanan, mataba, bata, alam mo yun, lahat against, nagkakaisa laban dito sa corruption na to. And hindi na nagpatalo, ito, Gen Z. Gen Z. Si Elijah Canlas, todo expose kung saan napupunta ang buwis. Sugal, luho, social media, pasikatan ng mga Nepo baby. And tanong niya, Papayag ba tayo doon? Siyempre hindi. sagot ng crowd, siyempre hindi, di ba? Hindi. Parang nagpa-hype Oo. siya, no? Hype man siya. Oo. So, lakas ng Siyempre, energy. diba? Kayo lang ba mga Nepo baby, Nepo wife, Nepo family ang makikinabang ng buwis namin? Ganun. O yun, tama. Hindi naman pwede yun. Balik nyo sa public service. Kaya nga, Diba, mga Nepo ganon? babies na yan, sayang, hindi ako naging Nepo baby. Anong feeling kaya? Siguro, syempre, siya thinking nila is parang, alam mo yung mga bata na pinanganak sa, with silver spoon na. Golden spoon. Hindi lang silver. Golden spoon na, Alam mo yung mga ganong thinking na walang makakaano sa amin na si Papa, si Daddy, si Mommy, nasa mga Anyway, sana, yun nga, magkaroon sila ng realization. Anyway, balik tayo. Napupunta tayo sa kung saan. And kasama, ito, sa Luneta naman to. Bukod Sa Baha sa Luneta, Sa EDSA, oo. sa Luneta, daming venue. Ito yung pumunta ka sa Luneta, di ba? Sa Luneta, Ikwento yes, mo nga. pumunta tayo dun. Yes, 7 a.m. pumunta na ako doon. Tapos marami ng tao, marami ng mga iba't ibang grupo na nagsisimula sa iba't ibang area. North, South, East, West. Yun, tapos para magtipon doon sa Luneta. Ang dami na. Pumunta ako doon maaga kasi mahirap na yung sobrang init. Tsaka maiwasan yung traffic. And syempre para makita ko rin yung unti-unti bang pagdating ng mga tao. Ano kasi ka pumunta doon? 7 7. na ako. Pagpunta mo doon, unti-unting dumarating na yung mga nakikita mo, talagang mga nagsasalubong tao, mga yung pulutong mga ng tao. tao. Anong naramdaman mo yung parami na ng parami? Parang overwhelming. Nakaka-overwhelm, Ganun no? Oo, tapos actually naiyak ko nung naglulupang hinirang na Nakakita mo yung ang daming tao. Hindi ko gumanon-ganon doon. Uy! Hindi ba? Hindi na. Walang ganun lang. Oo. Ganun, okay. Pag nandun ka talaga, parang ramdam mo yung tindi togetherness. ng emosyon. Oo. Yung togetherness Yes, yun, yung no? pagkakaisa. Unity! Unity. Okay. Hindi unity. Unity lang. So, And then, di naman mga hakot yung dumating, ha? hindi. Yung may mga jeep-jeep na may Mga ano yun, actually mga pamilya. Yun ang makikita mo pamilya. doon, mga pamilya, mga magkakaibigan. Yung iba naka-white tapos merong mga naka-print. Depende sa sa gusto ng grupo na kaya makikita mo na hindi hakot Kasi minsan mga 10 lang sila or 5 lang sila. Tapos meron talaga yung iba pa may kasama mga bata. may mga bata. Oo, nandun yung mga bata. Actually, yung isang Naging family affair tuloy, yung no? isang kaibigan ko, parang nag-organize talaga siya na as in puro kids yung kasama nila. Oo, na pati yung mga bata parang Pero yung security naman ng mga tao, okay naman. May Okay mga naman, visible na mga kapulisan doon. Oh, dun sa nakaharang yung mga pulis. Doon tahimik naman doon. Hindi katulad nung nakikita natin sa Hindi sa mga Mindiola. yung sa Mendiola, hindi ganoon. Nandun ako hanggang mga 10 a.m. Kaya hindi ko naabutan tong mga celebrities kasi yung celebrities halos dumating sila from 10 a.m. hanggang lunch or hanggang 2 p.m. 2 p.m. ang alam ko natapos yung program So, Talaga? oo. Peaceful naman. Peaceful, Oo, Yun naman talaga oo. dapat maging peaceful yung ay ipapakita natin yung support yung numbers pero peaceful, hindi kayo nag-riot, naninira ng yung di tulad ng nangyari na ay nako, alam mo yun, nagkagulo-gulo. Tsaka Dami nasaktan. magpapasalamat lang ako sa Smart Parenting for featuring Alin? finiture kasi nila ako. Smart parenthood. Smart Parenting. Parenting, okay. Oo. Finiture kasi Oo nga nila guys, ako. Nung kundi pumunta ako wala doon. sa mga nakakaalam.
itong kamarites natin, si Mama Marites, ay na-feature doon sa Smart Parenting. Oo, pag chinek niyo yung website nila and sa Facebook nandun din, feature nila ako kasi isa ako dun sa mga mommies na Nakikilahok, nakikisa. dun sa Trillion Peso Nakita ko, March. nabasa ko nga eh. Marami Oo, kayong meron mga din. napili, Oo, mga mommies na oo. active na Or parents, families, yun, ganun. na active sa mga ganong mga klaseng event. Hindi yung sa family lang, sa bahay. Siyempre, pinapakita rin nila sa family nila o sa iba na yun, nakikilahok ko sa mga ganitong mga klaseng event kasi gusto mo yung magkaroon ng pagbabago para sa mga For the future generation. Oh, yan. Oo. Kasi tayo mga magulang, sabi ko nga, dapat tayo ang maging huwara ng mga anak natin. Oo. Kung sila yung pag-asa, tayo naman yung magbibigay sa kanila ng lakas para dun sa pag-asa na Tsaka pinapakita mo sa mga anak mo na may pinaglalaban ka, which is dapat gawin din nila pag may gusto silang ipaglaban. Pag may mali. Pag may mali, 'di ba? Kailangan i-call out. Tama. Yan. So, ayun nga, ito. Dun sa Lunetas, pati din si Maris Racal na naka-megaphone. Naka-megaphone pa. Oo. Oy, kagagaling lang nito sa sakit Pero grabe yung, yung Dedication passion niya. Oo. Sana tuwing bumibili kayo ng mansyon, naiisip nyo kami. Yan ang sabi niya. Mansyon, Ito. ano. May matching placard pa na lahat ng korap dapat managot. Yan, lahat ng korap. Tama Dapat naman, managot, diba? lahat ng cheater. Lahat managot. Lahatin na natin, lahat. Oo. Kasama niya si Andrea Brillante. Siyempre, social media ang laban. Nag-TikTok. Tiktok habang nag-rally. Nag-IG post pa ng sign na pareho kay Maris Racal. Yung caption niya is, hindi madali, pero importante. Walang makakalimot. Yan, Yes, never forget. Never forget, never Andrea again. Brillantes, never forget. Yan ang hindi natin makakalimutan. Hindi, itong corruption na to, hindi natin makakalimutan. Yan, ang mga Kala ko, Gen Z. Okay, siya ang representasyon ng mga Gen Z. Si Kyla Estrada din. Okay. Simple pero matindi ang message ni Kyla Estrada. Si Kyla Estrada na napapabalita. O sila na ba? Ni Wala pang confirmation. Wala pang confirmation ni Buhat sa kanilang Daniel dalawa. Padilla. Wala pa. Pero lagi sila magkasama. Hintayin na lang natin. Hintayin na natin. Pero hindi niya kasama si DJ dito. Hindi niya kasama si DJ. Oo, hindi namataan si DJ. Ang sabi ni Kyla Estrada, pera ng bayan, ibalik sa bayan. Sa IG post niya, hindi tayo titigil hanggat may mali. At syempre, full star power ang event. Nakita rin sina Jasmine Curtis Smith, Gabby Garcia. Syempre, pag nandiyan si Gabby, nandiyan si Khalil Ramos. Oo. Isa Calzado, Donnie Pangilinan, Darren Espanto, Catriona Gray, at si Ayon Perez, na jowa ni, Vice. ni Meme Vice. na todo suporta syempre. Sa Makati naman, ibang peg ang mga celeb runners tulad ni Ding Dong. Ding Dong Dantes. Pero wala iba si siya Marian. Sa mga di ba? Kasi sa Ayala Mga Avenue, runners. sa Ayala Avenue kasi may no car Sunday sila. So, Okay. oo. Parang hanggang 10 a.m. walang nakakadaan. Alam naman natin ang Ayala pag sa mga may mga rally-rallying ganyan, di ba? Kahit noon pa. Noon pa. So, Active sa mga ayan. ganyan. So, doon na nga, sinabi ko kanina, sinabi ni Mama Marites, Ding Dong Dantes, Kuya Kim, andun din si Kuya Kim, Benjamin Alves, ang magjowa, ang Kim Emerald. Yan. Ibang Kim Emerald to. Si Kim Molina, Gerald Napoles, and lahat sila naka-team na shirt na may print na End Corruption. Dapat, nila yung kumakalat na t-shirt ng AI yung Stop yun? flooding us with corruption. Parang dun Yung sa nakaganon. Luneta, merong mga nagpa-print din ng gano'n. Talaga? Oo. Parang gusto kong pagawa din ng ganung shirt. Pwede, no? Astig. And then bonus sighting pa si Ann Curtis, Nadine Lustre, Julia Barreto, Marjorie Barreto, Leon Barreto, Family Barreto. Family Diba? Barreto. Doon kaya si I didn't invite. Okay. hindi Si Erwin invited Yusap, na naman. syempre, support sa niya, better half niya Kay si Ann Ann, Curtis. oo. At si Gardo Bersosa na trending ngayon sa Malala. Yung episode niyang MMK, yung Hindi ko napanood. yung Kupita, yun, napanood ko nung nakaraan lang. Okay. So, ito nga si Erwan, kahit nandun si Erwan, hindi siya kasama ni Ann kasi si Ann nandun sa grupo ng Showtime host. Tapos si Erwan, baka may iba hindi siyang- nag-away, hindi naman. Hindi. May iba siyang grupo. Parang nakakatuwa din si Erwan, di ba? Kasi talagang hinahayaan niya si Ann. Mga ganong event. Pag nag-away kaya sila, sinasabihan ni ni Ann si Erwan. Erwan ko sa'yo. Erwan kasi yun. Anyway, yun na nga, masaya, maganda yung naging outcome ng rally. Oo, kasi nakita natin na talagang bumaha. Ang Bumao. daming tao hanggang gabi. Sana magtuloy-tuloy ito para ma-remind din yung mga politiko o yung sa mga
involved sa nangyayaring korupsyon na hindi titigil ang mga tao hanggat Dapat. Diba? Dapat talaga hindi ito matapos sa September 21 lang. Alam mo Tsaka, kung pag bumaba, maalala mo pa rin. Maalala natin, Di ba? diba? So, wala silang ligtas dito. Oo. Kaya, yan. Nako, sinasabi ko sa inyo. kung ako nga tatanungin, gusto ko buwan-buwan merong ganyan eh. Tapos may every ano, month a-attend talaga Ng ako. rally, no? Oo, attend talaga ako ng rally. Sige, atindihan ako. Diba? Oo. Sige. Ito naman, bukod sa rally, iba naman to. Ito. Sa, Iba naman tong rally. ibang rally to. Ito naman, Nag-rally rally ng yung mga yung rally behind. behind yan. Para sumuporta Oo, ito. Syempre sa mga mga idols, di ba? Sa mga na umiidolo kay Jessica Sanchez. Yan, ito na. Nakuha na natin, nasungkit na natin. Yes, at diba? last. 20 American years in the Idol. making, Mhm. sabi nga nila. Hindi, American Idol siya, season 11. Runner-up siya, di ba? Oo. Ngayon ay grand winner ng Grand America's winner na Got siya Talent, ng AGT. season 20. Yan, Grabe. nasungkit din. Oo, 10 years old siya nung una siyang sumali dito. Diba? First season. Tapos sumali uli siya sa season 20. And ayun na. Yun na. Sabi nga nila, she delivered. Nag-evolve siya, no? Mula sa bata, dalaga, ngayon mami na siya. Mami. Parang Pokemon lang na ano niya, talagang parang si Ash Ketchum yung sumasali sa mga Pokemon League, hindi siya nananalo. And eventually naging champion na rin siya. So yun na nga, ang galing, may Pokemon reference. Anyway, siya ang unang PhilAm na nanalo sa AGT at umuwing may $1 million na premyo. Yan. Grabe Ang pinaka-close natin dati si Marcelino. Marcelito. Pomoy. Marcelito Pomoy. Yung maraming boses. Oo, iba-ibang boses na nagagaya. So ito, nanalo si Jessica Sanchez, which is siyempre tuwan-tuwa tayong lahat. First na Pilipinong Grabe, nanalo, nakakaiyak diba? naman talaga. Tsaka yung napanood mo, Yung tumatayo yung balahibo ko ng... Di ba namin nanggagaling yung energy niya? Kasi Oo. pag kumakanta ka, di ba yung diaphragm mo yung umano yun? Oo. Tapos pag meron ka syempreng may laman yung tiyan mo, parang ang hirap. Ang hirap. Yung pa nga, paano to? Buntis Oo. pa, di ba? Kung kumanta pa naman si Jessica Sanchez, hindi siya mafalsetto. Talagang buo yung yung boses ano, niya. oo. Oo. Parang nangyari, pinartidahan niya yung mga kalaban eh. Diba? Ito, partida, buntis pa ako nito Oo. Galing. Kaya Yun nga, sa finals, todo hato siya sa Die with a Smile. diba? Ni Bruno Mars at Lady Gaga. And bigay na bigay, parang lasting na raw niya sa stage. Anyway, nagbunga naman, di ba? Oo, nagbunga. Ayun, talaga naman. And syempre, sobrang emotional ni Jessica sa announcement and halos maiyak sa pasasalamat ng sa AGT at sa fans na bumoto sa kanya. Malamang halos lahat ng Pinoy sumuporta dyan. Oo naman. Marami, lalo sa mga Pinoy community sa US. Hindi ko alam kung pati Canada, di ba, may pwedeng bumoto. Hindi ako sure kung ano oo. Kasi, tapos parang, kasi yung, parang may iba pang state na no. Okay. Pero, Di at masyado siguro, alam yung dynamics sa kanila. Pero good things nanalo siya. Nakuha, nasungkit na finally, di ba? Binalita lang natin nakaraan to. Ngayon, oo. nanalo na. So, lucky charm. Lucky charm mo. Di, tayo, kasi nagdilag anghel tayo eh. Kasi Diba? bukod sa anghel niya, Oo. nagdilang anghel tayo. Oo. And syempre, proud na proud ang nanay niyang si Si Edita. Nanay Edita. Yung ba yung sa, Don't Cry For Me, RG? Si ano naman yun? Evita. Evita. Evita Peron Evita pala. Peron, oo. Yeah, sorry. Kanyang nanay si Edita na halos maiyak din. At syempre, tuwan-tuwa. Sino bang di matutuwa? Di ba? Sinong nanay? Ikaw nga tuwan-tuwa ka. Di ka naman nanay ni Jessica Sanchez. Kahit nung nung audition pa lang ni Jessica, tapos nung nakakuha siya ng Golden Buzzer, grabe, ang iyak ko noon. Nakakaiyak, parang nakaka-overwhelm lang. Kasi nasubaybayan ko rin si Jessica eh. Simula maliit siya eh. Tapos ayun, sabi, ito na naman siya. Tapos naka-Golden Buzzer. So malaking tulong sa kanya na naka-Golden Buzzer siya. Kasi at least hindi na niya pinagdaanan yung ibang level ng competition. Diretso na siya sa live. Diretso na siya, oo. Yun ang kagandahan nun eh. Baka di natin masabi, baka sumali, pag naisilang yung anak niya, baka sumali din yun. No? Galing ng legacy, no? And mga netizens biglang nag-flashback sa Idol Days. Buti na lang may closure na. Ayan, may And finally, closure. Jessica gets her crown. And tanong ng badlang people, after AGT, yan, ano kaya ang next move niya? Oo. Album, magkakaroon ba siya ng world tour? O baka pasilip ulit sa acting niya, gaya dun sa Glee dati? For sure ano yan, kasi singer si Jessica, for sure meron niyang new album. Malamang sa Diba? malamang. Yun talagang unahin. Oo. Piling ko talaga yun talaga unahin. Lalo na pag nag-hit yung album na yun. Yung world tour, madali na lang yan eh. Lalo na pag na-workout mo yung sa album. And then pumatok lang, hindi sa Pilipinas, syempre, sa US market, sa
Tsaka malamang sa malamang, babalik dito si Jessica para mag-concert. Oo, yan. Lahat naman, dapat talaga, Grabe. kailangan may parang pilgrimage. Homecoming. Homecoming, dito bumalik sa Pilipinas. Parang ginawa ni Olivia Rodrigo, di ba? Nagpa-concert siya. My God. Ito, parang na-research ko rin regarding dito. Kasi di ba nanalo siya ng 1 million? 1 million US dollars. US dollars. US Oh, so, ang dollars. nangyari pala pag ganito pala sa US pala, pag nanalo ka ng 1 million, ito sa AGT lang to yung 1 million na yun, hindi mo siya pwede makuha ng buo. Kung gugustuhin mo siyang kukunin yung lump sum na buo nun, hindi mo siya makukuha yung 1 million. Mga nasa 300,000 lang. But, ang laki naman yata ng... Ang laki, di ba? Kasi, napupunta yung... parang malaking kasi, parang, yun. ano ba yun, parang, may iba pang parang, syempre, kasama na yung tax, annuity, parang ganun. So, basically, yung mangyayari sa 1 million na yun, in 40 years, 4 na dekada, 25K per year. God. Tagal, di ba? Ganun pala yung process sa kanila. So, every year, makakakuha siya ng $25,000 hanggang sa mabuo niya ng 40 years yung makuha yung 1 million. Yung kabuuan. Grabe Oo, naman. Parang, grabe. ang tanong, ano ba yan? May interest ba? Wala, parang, ang nangyari, parang Nagkakaroon ba ng interest yun? depreciate yung Diba? di ba? 1 million, Kasi 40 years. pwede naman kasi na sana iano na lang, i-ano sa bangko. And then, yung parang Parang time deposit, Oo, gano'n. tapos, kung kailan lang pwedeng kunin, tsaka at least tumutubo, sana gano'n. Wala yung patakaran sa, mali ba natin, di ba? Hirap, no? Hirap ng gano'n. Kung dito sa Pilipinas yan. Di ba? Di ba? Kasi, parang tax-free yata. Oo, Hindi ko lang alam, parang dito tax-free, katulad nung kasi nanalo maka-sponsor kagabi. yung sumasagot Oo, may sponsor, katulad dun sa Idol Philippines kagabi, yung bata, si Alexa, na taga Calamba, Laguna. Total cash price is 1,350,000. Oh. Yun, makukuha na niya yun. Diba? Congratulations pala kay Alexa. Oh, So, yun na nga. Anyways. Natapos din ang natin ngayong episode natin ngayon. Marami tayong pinagdaanan na Grabe. mula sa nakakalungkot na balita. Ito what you call this? Nakaka-proud. Nakaka-encourage na mga nangyari nung rally, and then ito nakaka-proud naman, nakaka-inspire. So yun na nga, thank you guys sa 30 minutes or more na pagtunga nga sa amin at panonood at pakikinig syempre sa aming mga latest chika. So again, wag niyong kalilimutan na i-follow ang aming mga ang page, follow us na rin sa aming mga socials like on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Click nyo lang or type nyo lang Diskurso on Air. Yan. Yes. Pare-pareho lang naman yan. So, lagay nyo lang Diskurso on Air. And syempre, pwede nyo rin kaming bisitahin. Syempre, sa aming website. Sa website namin, diskurso.ph. Ayan. And sa mga videos namin, please like and share po. Yan. Yan, Para mas marami tayong makachikahan. Oh, yan. So, basta sa Facebook, may bagong page na kami Follow nyo guys oo nga, no. Basta Meron Marites on pala. Air lang yun. Marites Yun on lang, Air. Marites on Air yan. Oo. So, yun na nga guys. Thank you sa, again, pagtunga nga sa amin at pakikinig. Ito ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Ace, ang inyong Tito Macho Chismoso. Siyempre, kasama ko si... Ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng buong Pilipinas. At ito ang Martes on Air! Woohoo! Teka lang. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.